For today's vlog, dahil walang pasok yung mga bata kinabukasan sa eskwela, kaya naman dito kami matutulog sa payag at nagluto na din kami dito para sa aming hapunan. At meron dito mga mangingisda na dumayo pa galing sa baryo ng MacArthur na nakakakilala sa atin. Pasado alas 6 ng hapon nung dumating kami dito sa payag, lubog na din yung araw kaya naman medyo madilim na. Etong mga bata nga, pagkarating namin dito sa payag, gusto pang maligo sa dagat. Etong mga bata kasi, pag pumupunta kami dito sa payag, talagang lagi silang naliligo sa dagat. Pero sabi namin, hindi na sila pwedeng maligo sa dagat dahil gabi na. Sa huling vlog nga pala natin, nakita nyo na nag-iwan ulit tayo ng panggal o trap dito sa ilalim ng payag at eto na nga yun. Paunti-unti, kumukuha na kami ng isda dito sa ilalim ng payag pang ulam-ulam dahil pinaplano namin na ubusin na yung mga isda dito sa ilalim. Eto na nga din pala yung magiging ulam namin para sa hapunan at nagtatanungan nga kami ni Mr. kung ipiprito ba to o sasabawan. Kompleto kasi yung sangkap namin dito para sa tinola, kaso yung mga bata gusto nila kapag ganitong isda prito. Nilabas lang ni Mr. yung mga isda doon sa loob ng trap para naman malinisan na dito sa dagat. May isang isda siyang nakita na pagala-gala kaya hiningi niya sa akin yung tusad at bumaba dito sa baluto para tusukin etong isda. Habang nililinisan niya yung mga isda, pumunta ko dito sa harap ng payag dahil dito ako magluluto, inayos ko yung aking paglulutuan. Etong payag nga pala namin ay malapit sa pantalan at tapat lang ng baryo namin kaya hindi masyadong nakakatakot kapag gabi. At kahit wala kaming kuryente, dito sa payag maliwanag dito dahil mga solar light yung gamit namin. At pwede kami makapag-charge ng cellphone, gumamit ng clip fan dahil meron kaming ginagamit na power station. Sa pagluluto naman, gumagamit lang kami dito ng portable gas stove o butane. Meron akong nabiling kikiam kaya yan yung una kong lulutuin tapos sunod na yung isda. Hindi na kami magluluto ng sinabawan para isahang luto na lang lahat prito. Masarap yun. Ay, balik. Gumagalaw pa. At dahil pagkaahon lang talaga sa dagat, nilinisan lang, niluluto ka agad kaya naman yung mga isda buhay pa kahit nakasalang na. Dati kasi nagluto ako ng sinabawang isda, talagang tumatalon pa yung isda. Maraming nagsabi na hindi nga daw namin nilinisan yung isda dahil buhay na buhay pa. Si Mr. na nga pala yung pinagpatuloy ko sa pipiprito dahil panay tilamsek, sabi ko sa kanya ako na lang yung gagawa ng sausawan. Pagkatapos ni Mr. magluto, kumain na din kaming lahat dahil anong oras na yan. Na-enjoy din ng mga bata yung pagkain namin lalo na't nagustuhan nila yung prinitong isda at kikiam. Habang nakaupo at nagpapahinga kami dito sa balkonahis sa payag, meron kaming natanaw ng mga mangingisda na dumating dito sa pantalan at galing pa nga daw sila sa kabilang baryo, sa baryo ng MacArthur. Tinawag nila ako at i-shoutout ko nga daw sila. Kaya shoutout kila kuya na taga MacArthur, sayang madilim lang kaya hindi natin makikita yung mukha nila. Low tide nga pala ng mga oras na yan kaya madaming mangingisda. Tignan nyo, yung mga maliwanag na yan, mga nangingisda yan. Mga nanonulokong tawagin dito sa amin sa Northern Samar. Yung mga nakukuha nila, isda, hipon, shells o kaya naman mga balat. Lahat ng klase na pwedeng makain o maibenta, kinukuha nila. Nagkataon kasi na yung low tide gabi kaya marami talagang mangingisda sa gabi. Bakit kami? Sige. Damo wala niyo. Oo. Meron din silang mga dalang styro na nakatali lang siguro yan sa kanila para lalagyanan nila ng mga nahuhuli nila. At kung nakarating ka nga pala sa part na to, maraming salamat sa panonood mo ng simpleng buhay namin dito sa probinsya ng Northern Samar. At kung nagustuhan mo naman yung vlog natin ngayon, pwede mo akong i-follow at i-share na din yung video na to. Salamat, see you on my next vlog.